Bawat isa sa atin ay mayroong ambisyon sa ating buhay. Kaya handa ka nga bang lisanin pansamantala ang taong gusto mo para maabot ito? What's up guys? Sabay-sabay nating pakinggan ang kwento ng lalaking si Anjo. Sa isang tahimik na lugar o baryo, habang ang karamihan ay mahimbing pa ang tulog, gising na nga si Anjo. Suot ang lumang t-shirt at kupas na pantalon. Maingat niyang itinali ang punit-punit na tela sa kanyang noo bago nga siya tuluyang sumakay sa kanyang motorsiklo. Malamig ang hangin ng madaling araw, pero hindi ito alintanan ni Anjo. Alam niyang maaga pa lang ay kailangan na nga niyang simulan ang kanyang araw para kumita ng sapat para sa kanyang pamilya. Bago nga siya umalis, ay bumaba muna siya ng kanyang motorsiklo at kumatok sa kanilang barong-barong na bahay. "Nay, alis na po ako." Aniya. Mahina, pero may kasiguraduhan ang boses. Kaagad namang bumukas ang lumang pinto at sumilip ang kanyang nanay, si Aling Rosa, isang may edad na babae. Nakita sa kanyang muka ang mga bakas ng pagod mula sa maraming taon ng pakikibaka sa buhay. "Anak, nag-almusal ka na ba?" Tanong nito habang pinupunasan ng kanyang mata na halatang bagong gising pa lamang. "Okay lang po ako, Nay. May dala po akong tinapay. Mamaya ko na lang po kakainin." Sagot ni Anjo, sabay kindad sa kanyang nanay para ipakita na wala siyang problema. Napabuntong hininga naman si Aling Rosa. "Sige anak, ingat ka ha. Sana isang araw, hindi mo na kailangan gawin yan." "Balang araw po, Nay." Sagot naman ni Anjo sabay ngiti. "Balang araw, hindi na rin po natin kailangan magtipid at magdildil ng asin sa hapunan." Pagkalipas ng ilang minuto, sumakay na nga siya ng kanyang motorsiklo at pumunta sa kanyang pinagtatrabahuhan. Nangongolekta nga ng basura ang kanyang trabaho. Sa tambakan ng basura, sinalubong siya ng kanyang kasamahan na si Mang Berto, isang matandang lalaki na matagal na nga rin nagtatrabaho bilang basurero. "Aba Anjo, ang aga mo naman ah." Bungad nito habang sinisindihan ang sigarilyo. "Siyempre naman Mang Berto, mas maagang tapos, mas maagang makakapagpahinga." Sagot niya habang inaayos ang kanyang guwantes. "Pambihira kang bata ka, ang sipag mo talaga. Pero Anjo, matanong ko lang, hindi ka pa ba nagsasawang manligo dyan kay Valerie?" Tanong muli ni Mang Berto. Bigla namang napangiti si Anjo. Halos lahat ng kanyang kasamaan sa trabaho ay alam na matagal na nga niyang nililigawan ang dalagang si Valerie. Isang magandang dalaga na nagtatrabaho sa bayan bilang isang sekretary sa isang maliit na opisina. "Siyempre Mang Berto, hindi po. Hindi pa po ako sumusuko." Sagot niya, sabay kamot sa kanyang batok. "Aba, halos araw-araw mo siyang inatid sa trabaho gamit yung motorsiklo mo. Sigurado ka ba? Hindi ka lang niya pinagpapasensyahan? Baka naman nagtsatsaga lang siya sa'yo." Sabay hagik-hik ng matanda. "Alam kong hindi pa po niya ako gusto. Pero siguro Mang Berto, balang araw, mapapansin din niya ako. Mapapansin din niya kung gaano ko siya kamahal." Seryosong sagot ni Anjo. "Ikaw talaga Anjo oh. Tandaan mo ang sinasabi ko. Ang babae, kapag gusto ka, gusto ka. Pero kung ayaw, kahit ano pang gawin mo, mahirap ipilit yan." Napangiti na nga lamang si Anjo. Hindi niya alam kung tama nga ba ang sinasabi ni Mang Berto. Pero isa lamang ang kanyang sinisigurado. Handa siyang gawin ng lahat para mapatunayan ang pagmamahal kay Valerie. Pagkatapos naman ng isang buong araw ng pagbubuhat
ng mabibigat na sako ng basura at pag-aayos ng mga bote at karton para sa pagbebenta. Umuwi na nga si Anjo para maghanda. Habang nagbibihis ng medyo maayos na polo, tinanong siya ng kanyang nanay. O anak, kakarating mo lang ha. Saan ka na naman pupunta? Wala nay. Ihatid ko lang po si Valerie sa trabaho niya. Sagot niya habang inaayos ang kanyang buhok sa sirang salamin na nakasabit sa kanilang dingding. Napailing naman ng kanyang nanay. Pero anak, di ba, ilang beses ka na rin niyang tinatanggihan? Pero hindi pa rin niya po ako sinasagot ang diretsahan, nay. Sa tingin ko, may pag-asa pa naman po ako. Napailing muli si Aling Rosa, pero hindi na nga siya kumibo. Kilala niya ang kanyang anak. Kapag may gusto ito, gagawin niya ang lahat para makamit yun. Maya-maya pa, nasa harap na nga si Anjo ng bahay nila Valerie. Pinagmamasdan niya ang dalaga habang pababa ito ng hagdan. Suot ang simpleng bestida na lalong nagpalutang ng kanyang ganda. Valerie! Masigilang tawag niya. Napatigil ang dalaga at napatingin sa kanya. Napamuntong hininga ito bago lumapit. Anjo, ilang beses ko na bang sinabi sa'yo? Hindi mo kailangang gawin yan araw-araw. Sabi ni Valerie habang nakakunot ang noo. Pero hindi pa nga rin nagpatinag si Anjo. Gusto ko to, Valerie. Gusto ko itang ihatid para hindi ka na mahirapan. Napangiti ng bahagya si Valerie at sumakay sa likod ng motorsiklo ni Anjo. Kung nga bahala. Tara, alis na tayo. Habang bumabiyahe, hindi maiwasang mapansin ni Anjo ang bango ng buhok ni Valerie. Valerie, gusto mo ba kumain tayo sa labas mamayang gabi? Lakas loob niyang tanong. Naku Anjo, hindi pwede. May lakad ako. Mabilis na sagot ni Valerie. Napangiti si Anjo. Pilit nang tinatago ang sakit na nararamdaman. Ganun ba? Sige, sa ibang araw na lang. Pagkarating sa opisina, mabilis na bumaba si Valerie. Salamat sa pagkatid, Anjo. Sabi nito nang hindi man lang lumilingon. Pero para kay Anjo, sapat na nga yun. Basta araw-araw niya itong nakikita at naihahatid sa trabaho ay masaya na nga siya. Ang hindi niya alam, isang masakit na katotohanan ang naghihintay sa kanya sa mga susunod na araw. Isang katotohanan na magpapabago ng direksyon sa kanyang buhay magpakailanman. Isang gabi, habang unti-unting lumalalim ang gabi at ang malamig na hangin ay banayad na humahaplos sa mukha ni Anjo habang nakasandal siya sa kanyang lumang motorsiklo. Nasa labas nga siya ng opisina ni Valerie, gaya ng kanyang nakasanayan. Sa kabila ng pagod sa maghapong pagkayod sa tambakan ng mga basura, nandoon pa nga rin ang sigla sa kanyang puso. Ngayong araw, balak na nga niyang muling subukang ipahayag ang kanyang nararamdaman para kay Valerie. Habang hinihintay niya si Valerie, sinilip niya ang maliit na kahon sa kanyang bulsa. Isang pares ng mumurahing hikaw na kanyang naipundar mula sa 3 linggong pagtatrabaho. Hindi ito mamahalin, pero alam niyang magugustuhan ito ni Valerie. Baka sakaling ito na ang tamang pagkakataon. Susubukan ko ulit. Bulong niya sa kanyang sarili. Maya-maya pa, naglabasan na nga rin ang ibang mga empleyado mula sa opisina. Ilang minuto ang lumipas, pero hindi pa nga rin nakikita si Valerie. Nagpasya siyang lumapit sa isang grupo ng babaeng staff na tila nag-uusap tungkol sa kung sino ang sinundo ng mamahaling kotse kanina. Nakita niyo yun? Grabe, ang gwapo at ang yaman. Swerte naman ni Valerie. Sabi ng isa sa kanila.
Napakunot ang noo si Anjo. Valerie? Nang sumilip siya sa kalsada, biglang tumigil sa harapan ng opisina ang isang mamahaling itim na kotse. Bumukas ang pinto at bumaba mula dito ang isang lalaki na nakaputing long sleeves at itim na pantalon. Matangkad, maputi, at halatang mayaman. Doon na nga rin niya nakita si Valerie. Lumabas ito ng opisina, suot ang maganda nitong bestida, at walang pagkaalinlangan na lumapit sa lalaking yun. Sa isang iglap, nakita niyang umiti si Valerie at walang pagdadalawang isip na sumakay sa mamahaling kotse. Natigilan talaga si Anjo sa kanyang kinatatayuan. Parang mayroong mabigat na bagay na bumagsak sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakikita. Valerie! Tawag niya. Agad siyang lumapit sa mamahaling sasakyan. Nagulat naman si Valerie at pansamantalang natigilan. Mabilis niyang ibinaling ang tingin sa lalaking nagmamaneho, tsaka bumaba sa kotse para harapin si Anjo. Anjo, anong ginagawa mo dito? Malamig niyang tanong. Inihintay kita para ihatid pa uwi. Sagot ni Anjo. Ramdam ang pagkaalinlangan sa kanyang tinig. Akala ko kasi... Anjo, tumigil ka na. Pinutol na nga ni Valerie ang kanyang sasabihin. Anong ibig mong sabihin? Napaatras si Anjo. Pilit na inuunawa ang nangyayari. Humugot ng malalim na hininga si Valerie bago nagsalita. Anjo, hindi mo ba naiintindihan? Hanggang dito ka lang. Hindi tayo bagay. Muling bumagsak ang mundo ni Anjo. Ano? Valerie, hindi mo naman kailangan sabihin yan. Hindi ba araw-araw naman kitang sinasamahan? Hindi ba pinapakita ko sa iyo kung gaano kita kamahal? Seryoso ako. Alam mo naman yun, di ba? Napailing si Valerie. Anjo, oo, mahal ka rin sa akin. Pero bilang kaibigan lang. Hindi ko kaya makasama ang isang tulad mo habang buhay. Basurero ka lang, Anjo. Samantalang ako, gusto kong umasenso. Parang may kung anong bumara sa lalamunan ni Anjo. Hindi siya makapagsalita. Hindi niya inaasahan na marinig niya mismo mula kay Valerie ang mga salitang ito. Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Mahina niyang tanong. Puno ng sakit ang boses. Anjo, tanggapin mo na lang. Hindi kita kayang mahalin. Ayoko naman na habang buhay. Sumakay na lang ako sa luma at pipitsugin mong motor. Sa puntong yun, bumalik na nga si Valerie sa loob ng kotse. Hindi man lang lumingon kay Anjo. At sa harapan niya, umandar ang mamahaling kotse at tuloy na nga rin nawala sa kanyang paningin. Hindi niya namalayan na mahigpit niyang hinawakan ang kahon ng hikaw sa kanyang bulsa. Nang kanyang buksan ito, tila lalo siyang pinukpok ng realidad. Hindi ito sapat. Hindi nga siya sapat. Dahan-dahan siyang napaluhod sa gilid ng kalsada. Ramdam ang bigat ng pagkatalo. Ang babaeng minahal niya ng lubusan ay hindi kailanman pinangarap na mahalin siya pabalik. Mula sa di kalayuan, marahang bumuhos ang ulan. Tila nakikiisa sa lungkot na bumalot sa puso ni Anjo. At sa gabing yun, habang binabasa nga siya ng ulan, isang pangarap ang ipinanganak sa kanyang puso. Hindi na siya kailanman nahamakin ng kahit sino. Makalipas ang ilang araw, mula noong maranasan ni Anjo ang pinakamasakit na pangahamak mula kay Valerie, hindi na nga siya kagaya pa ng dati. Kung dati,
Araw-araw siyang puno ng sigla at kasiyahan sa kabila ng kanyang trabaho bilang isang basurero. Ngayon, tila nawala na nga rin ang kinang sa kanyang mga mata. Habang nagtitipon ang mga kasamahan niya sa trabaho para mag-almusal, napansin ni Mang Berto ang pananahimik ni Anjo. "Hoy Anjo, para ka namang binagsakan ng langit at lupa. Ano bang problema mo?" Tanong nito habang nilalagok ang mainit na kape sa baso. Napailing si Cardo, isa sa mga kasamahan nila. "Ano pa nga ba? Sigurado, dahil niya kay Valerie. Balita namin, diwan ka niya para sumama sa mayamang lalaki. Totoo ba yon?" Tanong ng isa sa kanyang mga katrabaho. Napatingin si Andrew sa kanila, pero hindi nga niya kayang sumagot. Alam niyang may katotohanan ang kanilang mga sinasabi, pero hindi nga niya gustong makipagtalo. "Oo nga Andrew, iba nga ang sabi ko sa'yo noon pa lang. Kung gusto ka ng babae, gusto ka. Pero kung ayaw, kahit anong pilit at gawin mo, mahirap yan." Sabat naman ni Mang Berto. Napabuntong hininga si Anjo. "Alam ko na yan, Mang Berto. Ngayon, naiintindihan ko na. Eh ano nang balak mo ngayon?" Uskisa muli ni Mang Berto. Nag-isip saglit si Anjo bago sumagot. "Ayoko nang manatili sa ganitong sitwasyon habang buhay. Ayokong habang buhay, hahamakin lang ako ng ibang tao. Hindi ko man mapilit si Valerie na mahalin ako. Pero gusto kong patunayan na hindi habang buhay, ganito lang ako." Tumango-tango si Mang Berto. "Maganda yan bata. Pero paano mo gagawin yan?" "Hindi ko pa po alam. Pero isa lang ang sigurado ako. Magsisimula na ako mangarap." Pag-amin ni Anjo. Isang linggo ang makalipas, habang nangongolekta ng basura, may isang hindi inaasahang pangyayari ang nagbigay kay Anjo ng bagong pagkakataon. "Anjo! Anjo!" Tawag ng isang matandang babae mula sa isang malaking bahay sa subdivision. Si Aling Cora, isang mabait na may-ari ng isang maliit na negosyo sa palengke. Madalas itong mag-abot ng pagkain sa kanya kapag siya ay naglilinis sa tapat ng bahay nito. "Aling Cora, kayo po pala. Ano po yun?" Tanong ni Anjo habang nagpapahid ng pawis. "Saktong-sakto Anjo. Kanina pa kita inaabangan. May naghahanap ng mga trabahador papunta sa ibang bansa. Sa farm daw sa Canada. Kilala ko yung nag-aasikaso ng papeles. Baka gusto mong mag-apply." Napamulat talaga si Anjo. "Talaga po, Aling Cora? Totoo po yan?" "Oo anak. Alam ko masipag ka. Kung interesado ka, tutulungan kita. Ipapakilala kita." Sa puntong yun, parang binuksan ang pinto ng langit sa harapan ni Anjo. Hindi niya kailanman naisip na magkakaroon siya ng pagkakataon na makaalis ng bansa. Nagpasalamat siya ng gusto kay Aling Cora at ang sumunod na araw, nagpunta na nga siya sa agency na tinutukoy nito. Ilang araw ang makalipas, puno ng kaba si Anjo habang nakaupo sa maliit na opisina ng agency. Nakaharap na nga niyang recruiter, isang matandang lalaki na mukhang istrikto. "Ano ba ang experience mo sa farming?" Tanong ng recruiter habang tinitingnan ang kanyang mga papeles. Sir, wala pa po akong formal na experience. Pero lumaki po ako sa probinsya at marunong po ako magtanim at mag-alaga ng mga hayop." Sagot ni Anjo ng may kumpiyansa. Napaisip saglit ang recruiter. "Mukhang masipag ka naman.
Sige Anjo, pasado ko na sa initial screening. Maganda ka na para sa training at processing ng mga papeles mo. Hindi talaga makapaniwala si Anjo. Salamat po! Salamat po talaga! Nang makalabas siya ng opisina, hindi niya napigilan ang mapangiti. Sa unang pagkakataon, matapos ang matinding sakit na naranasan niya kay Valerie, muli siyang nagkaroon ng pag-asa. Habang naglalakad pa uwi, tumingala siya sa langit at mahina, ngunit puno ng determinasyon na bumulong. Ito na ang simula ng pagbabago. Makalipas ang ilang buwan, tuluyan na nga rin na kumpleto ni Anjo ang mga kinakailangan dokumento para sa kanyang pag-alis patungong Canada. Hindi naging madali ang proseso. Dumaan siya sa matinding pagsasanay sa farming, mga seminar tungkol sa kultura ng ibang bansa, at walang katapusang paghihintay. Pero hindi nga siya sumuko. Ngayong gabi, ito na ang huling gabi niya sa Pilipinas. Nasa maliit silang barong-barong kasama ang kanyang mga kaibigan sa trabaho at si Mang Berto, na tila siya pa nga ang pinaka-excited sa pag-alis ni Anjo. Grabe talaga Anjo, oh. Hindi ko akalain na isang araw aalis ka rin sa pagiging basurero. Natatawang sabi ni Cardo habang tinutungga ang kanyang soft drink. Dati-rate, kasabay lang kita nanganganakal ng bote at lata. Ngayon, ikaw na ang aalis papuntang Canada. Ngumit naman si Anjo. Hindi rin ako makapaniwala. Pero ito na ang pagkakataon ko. Hindi ko lang ito ginagawa para sa sarili ko, kung hindi para na rin sa pamilya ko. Ayoko na silang maghirap. Sumabat naman si Mang Berto na may hawak ng isang pirasong tinapay. Anjo, tandaan mo to. Ang buhay ay para nangangalakal ng basura. Kailangan mo dumaan sa maraming dumi at hirap bago mo makita ang totoong halaga ng isang bagay. At sa'yo bata, nakita mo na ang halaga ng pangarap. Napangiti si Anjo sa mga salitang yun. Totoo nga rin kasi na maraming beses na nga siyang hinamak. Ngunit ngayon, siya mismo ang gumagawa ng sariling landas patungo sa magandang kinabukasan. Noong makarating na nga rin siya sa Canada, pagkalapag ng eroplano sa paliparan ng Canada, agad na nga rin naramdaman ni Anjo ang matinding lamig. Suot lamang niya ang manipis na jacket na binili niya sa ukay-ukay. Kaya naman agad siyang kinalibutan. Grabe, ganito pala kalamig dito. Bulong niya sa kanyang sarili habang naglalakad palabas ng airport. Kasama ang iba pang bagong trabahador mula sa Pilipinas. Sinalubong nga sila ng kanilang employer na si Mr. Thompson, isang matandang Amerikano na may-ari ng isang malaking farm. Welcome to Canada. I hope you are all ready to work hard, sabi nito habang nakangiti. Tumingin si Andrew sa paligid. Napakalawak ng bukirin. At sa di kalayuan ay makikita ang mga greenhouse na puno ng tanim. Napalunok siya. Alam niyang hindi magiging madali ang buhay dito. Pero handa nga siyang harapin ang lahat ng pagsubok. Kinagabihan, habang nakahiga siya sa kanyang maliit na kwarto sa barracks ng mga trabahador, napatingin siya sa lumang litrato ng kanyang pamilya. Iniwan niya sila sa Pilipinas, pero ipinapangako niya sa kanyang sarili na babalik siya bilang isang matagumpay na tao. Kakayanin ko to para sa kanila. Makalipas ang 3 taon, sa loob ng 3 taon, hindi lang basta isang simpleng trabahador si Anjo. Isa siya sa pinakamasipag at pinakamaaasaang empleyado sa buong farm. Dahil sa kanyang dedikasyon, napansin nga siya ni Mr. Thompson at ginawa nga siyang assistant supervisor. Mas malaki na nga ang kanyang sweldo ngayon.
at nakapag-ipon na nga rin ng sapat para makabili ng sariling lupa sa Pilipinas. Isang gabi, habang nag-iimpake ng kanyang mga gamit sa kwarto, napansin niyang mayroong mensahe sa kanyang cellphone. Mula ito sa kanyang dating katrabaho na si Cardo. "Anjo, pare, balita namin uuwi ka na ha." "Nako pare, sigurado. Magugulat talaga si Valerie kapag nakita ka niya. Nakakotse at mayaman ka na." Sabi nito sa text message habang natatawa. Napangiti si Anjo, pero hindi dahil sa ideya ng paghiganti. Sa halip, naisip nga rin niya kung gaano na nga siya nagbago. Hindi na siya ang dating Anjo na hinahamak noon. Ngayon, kaya na nga niyang tuparin ang kanyang mga pangarap. Hindi lamang para sa kanyang sarili, kung hindi para na rin sa kanyang pamilya. Sa loob ng 3 taon, natutunan niyang hindi kailanman masusukat ang halaga ng isang tao sa estado nito sa buhay. Ang tunay na halaga inasa kung paano nga siya bumangon mula sa pagkakadapa. At bukas, pagbalik niya sa Pilipinas, handa na nga siyang ipakita sa lahat kung sino na nga siya ngayon. Makalipas ang ilang taon ng pagsusumikap at pagtitiis sa ibang bansa, sa wakas, ay nakabalik na nga rin si Anjo sa Pilipinas. Sa loob ng eroplano, hindi niya mapigilan ang pag-aalala at pananabik. Marami nagbago sa kanyang buhay mula sa pagiging basurero. Isa na nga siyang assistant supervisor sa isang malaking farm sa ibang bansa. May sarili na nga siyang lupa, bagong bahay para sa kanyang pamilya, magagandang kotse, at higit sa lahat, napatunayan na nga niya ang kanyang sarili, umangat sa buhay. Habang mababa siya sa eroplano, huminga siya ng malalim at hinayaan ang mainit na hangin ng Pilipinas na salubungin siya. Sa wakas, nakabalik na rin ako. Bulong niya sa kanyang sarili habang lumalakad palabas ng paliparan, dala ang kanyang maleta. Sa labas, nandoon si Cardo at Mang Berto. Sabik na sabik nga siyang sinalubong. "Pare, grabe! Hindi kita halos makilala." Sigaw ni Cardo habang nakatingin kay Anjo mula ulo hanggang paa. "Mukha ka ng artista sa pormahan mo ha. At teka, kotse mo ba yung nasa likod mo?" Napangiti si Anjo at tumango. Sa loob ng maraming taon, nakapagpundar siya ng isang magarang sasakyan. Isang bagay na dati-rati, imposible lamang niyang pangarapin. Paano ba yun, Anjo? Sigurado ako, maraming magpulat sa pagbabalik mo. Lalo na talaga si Valerie. Natatawang sabi ni Cardo habang tinatapik ang kanyang balikat. Napangiti si Anjo sa sinabi ng kanyang kaibigan. Pero hindi na nga siya katulad ng dati. Noon, maaaring ginusto niya na makita ang reaksyon ni Valerie. Pero ngayon, wala na nga siyang interes sa opinyon ng iba. Hindi na nga ito tungkol sa paghiganti. Ito ay tungkol na sa sarili niyang tagumpay. Isang hapon, habang nagmamaneho siya pauwi galing sa bangko para ayusin ang ilan sa kanyang mga naipundar, may nakita siyang pamilyar na figura sa gilid ng kalsada. Isang babae, nakatayo sa tabi ng isang lumang jeep. Mukhang balisa at nag-aalala. Noong lumapit nga siya para silipin ito, agad na nga rin niya nakilala ang babae. Walang iba kung hindi si Valerie. Suot nito ang simpleng bestida, malayo sa dating magagarang kasuotan niya. Mukha itong problemado at tila hindi inaasahan na makikita siya doon. Nagtagpo ang kanilang mga mata at sa unang pagkakataon, matapos ang mahabang panahon, si Valerie na mismo ang lumapit kay Anjo. "Anjo!" Tawag nga sa kanya ni Valerie
na tila hindi makapaniwala sa kanyang nakikita. Ikaw ba yan? Tinitigan siya ni Anjo. Hindi na ito ang dating mayabang at mapagmataas na Valerie. Sa halip, isang babae na puno ng pagsisisi sa kanyang harapan. Kamusta ka? Simpleng sagot ni Anjo na walang halong galit o sama ng loob. Hindi talaga ako makapaniwala. Ikaw nga to. Bulong ni Valerie. Pinagmamasdan ang formal na suot ni Anjo. Ang mamahaling relo sa kanyang pulso at ang sasakyan sa kanyang likuran. Ang laki na ng pinagbago mo. Ngumiti si Anjo. Ilang taon na rin ang nakalipas. Marami na rin talagang bagay ang mga nagbago. Napayuko si Valerie. Tila nahihiya sa kanilang nakaraan. Anjo, gusto ko lang din palang humingi ng tawad. Alam kong hindi ko dapat ginawa sa iyo noon. Pinagsisihan ko na rin ang lahat. Hindi sumagot si Anjo. Alam niyang totoo ang sinasabi ni Valerie. Pero wala na nga itong halaga sa kanya ngayon. Sana noon pa. Sagot niya sa wakas. Pero sa halip na may halong pait, puno nga ito ng kapatawaran. Totoo ba, Anjo? Napatawad mo na ako? Tumango si Anjo. Oo naman. Pero hindi na ako ang dating Anjo na kilala mo. Hindi na ako yung lalaking hinamak mo noon. Ngayon, mas mahalaga na sa akin ang sarili kong kaligayahan. Tumingin si Valerie sa kanya. Tila mayroong gustong sabihin, pero pinipigilan niya ang kanyang sarili. Sana magkaibigan pa rin tayo. Mahina niyang sabi. Ngumiti naman si Anjo. Pwede pa rin naman, Valerie. Pero hindi na ako babalik sa nakaraan. Ayun, mas mahalaga sa akin ang sarili kong pangarap. Sa puntong yun, alam niyang tapos na ang lahat. Wala na siyang hinanakit. Wala na siyang galit. Tanging kalayaan mula sa nakaraan. Habang umaandar ang kanyang sasakyan palayo kay Valerie, isang bagay ang sigurado. Hindi niya kailangan ng pag-ibig mula sa tao na hindi siya tanggap noon. Ang tunay na tagumpay ay natutunan nga niyang mahalin ang kanyang sarili. Ngayon nga rin ay sising-sisi talaga si Valerie. Ang kanyang dating manliligaw nagpupursige para sa kanya gamit ang lumang motorsiklo para ihatid siya at sunduin. Pero itinaboy lamang niya at binaliwala. Ngayon, napakayaman na nga. Maganda na ang sasakyan at maganda ang kinabukasan. Samantalang siya naman, hindi na nga rin niya alam kung saan patungo ang kanyang buhay. Ito naman ang oras na si Anjo naman ay masayang masaya sa kanyang buhay. Sa wakas, masasabi na nga rin niya sa kanyang sarili na tunay na nga siyang malaya at naibibigay ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Masayang masaya at kontento na nga siya sa kanyang buhay ngayon. Dito na nga po nagtatapos ang kwento ni Anjo. Sa kwentong ito ay pinapaalam, hindi lahat ng tao ay kayang respeto ang ating sitwasyon. Pero ang mahalaga ay respeto natin ang ating sarili. Mas nakikilala nga natin ang ating sarili, kaya't maniwala tayo na kaya nating maligpasan ang bawat pagsubok at maabot ang mga nais nating maabot. Huwag nyo rin pong kakalimutan na i-like at i-subscribe ang aming channel, Untold Stories TV.